Abala si Victoria sa papel na nasa lamesa nang tumunog ang telepono sa tabi niya. Yes, this is the Chief Operating Officer of Magno Lazaro Group of Companies, Sweet Sip Company. Formal niyang pakilala. Napapikit siya sandali sa singhal ng nasa kabilang linya. I'm sorry to hear that, Mr. Cruz. There's been a delay in the delivery. I really apologize for the inconvenience. I look into it and make sure it's taken care of as soon as possible. Napahinga na lang siya nang basta na lang ibaba ng manager ang tawag mula sa 5-star hotel kung saan regular na nagde-distribute ang kanilang kumpanya ng iba't ibang inumin. Agad na napunta ang atensyon niya sa bigla na lang na nagbukas na pinto. Dire-diretso si Reynold sa harap ng mesa niya at hinagis ang ilang papel sa ibabaw. Ano ba klaseng reports yan? There were several inaccuracies in your report, and it lacked key information, so revisions are needed to meet our standards. Dugtong nito. Pinakatitigan ni Victoria ang mga papel na pinagpuyatan at pinagpaguran niyang gawin. What? Wala ka bang sasabihin? Sikip ang boses ng CEO sa loob ng office niya. Itinaas niya ang muka. I'm sorry, sir. Dismayado itong pumamewang. Sorry? Nakakailang sorry ka na ba dahil sa palpak mong mga trabaho bilang COO? Marahan siyang tumayo. I apologize for this, sir. I'll revise and resubmit the reports today and implement additional checks to prevent this from happening again. Ngumisi si Reynold. Hindi mo ba sineseryoso ang trabaho mo? Dahil asawa kita? Dahil asawa mong CEO? Kaya ayos lang kahit magpaulit-ulit ka? Kumunot noo lang siya at pinakatitigan ng asawa. May halos 2 taon silang kasal matapos ipagkasundo para sa pare-parehong shares ng kani-kanilang pamilya sa kumpanya. At kung gaano katamis ang kanilang pangalan sa industriya, ay gaano naman kapait ang kanilang pagsasama. I'm talking to you, Victoria! Napakurap siya sa muling pagtaas ng boses nito. Hindi ka na nga magaling sa trabaho. Lumaalala ka pa. Sir, ginagawa ko po ang best ko. Well, hindi ko yun nakikita. Muli siyang natigilan. Stop using your card as the wife of the CEO. Kaya ayos lang na magkamali ka na magkamali eh. Dahil isa pang kapalpakan mo, aalisin kita sa pwesto. Kahit na magalit ang bungangkan mo. Banta nito habang walang alinlangan na nakatitig sa mga mata niya. Gigil na itinuro ni Reynold ang mga nagkalat na papel. Ayusin mo yan. Sarkastikong napangiti si Victoria nang matabang na bumalik sa kinauupuan. Sinamsam niya ang mga papel. Nanginginig ang labi ng pagmasdan yun bago unti-unting nilukot. Sa susunod, hindi mo na ako basta mabubulyawan. Pangako niya. Sandali siyang lumabas ng opisina. Sa hallway ng kumpanya ay nakita niya si Reynold kaharap ang isang investor. Nagkakamayan at nakangiting nagkukwentuhan. Hanggang sa mapalinga sa pwesto niya ang investor. Oh, it's the daughter of Victorino. Pagtukoy nito sa ama niyang dati ring COO. Nilingon naman siya ng asawa. Formal siyang lumapit sa mga ito at inabot ang kamay sa may edad. Good morning, Mr. Nisilio. I'm Victoria Magno Lazaro. Agad itong napatingin kay Reynold na may ngiti. Oh, nagpakasal na nga pala kayo. Tila naalala nito. Nakita niya ang hilaw ng ngiti ni Reynold. Yes. Anyways, let's continue this to my office. Magaling na sagot ng asawa nang tinuro ang daan. Sinulyapan siya ng ngiting-ngiti na investor. Will you go ahead? Apo, Mr. Nisilio. Ngumiti pa rin si Victoria kahit na nakalayo na ang mga ito. Nang mawala na ang asawa sa paningin niya, ay doon lang napalitan ng pagkaseryoso ang kanyang anyo. Ma'am Victoria! Nilingon niyang empleyado na si Mariel na naging malapit niyang kaibigan. Tara, lunch na po tayo! Matamlay siyang tumango at naglakad. Sa restaurant nakaharap lang ng kumpanya sila nagtungo. Ayos lang po ba kayo? Ipinagpatuloy niya ang walang ganang pagkain. Rinig na rinig po ang boses ni Sir Reynold sa labas ng opisina niyo kanina. Hindi na siya magtataka dahil paglabas ng kanyang opisina ay mesa na nito at ilan pa niyang empleyado. Hindi ba sobra kung kagalitan kayo ni Sir? Parang di naman niya kayo asawa. Dagdag ni Mariel. Hindi naman talaga niya ako kailanman tinuring na asawa. Katwiran, Victoria. Sa bahay,
Dinadaan-daanan niya lang ako. Sa kwarto, pagkain, gamit, magkaiba kami. Nagpakasalang talaga kami, ng literal, para sa negosyo ng sari-sarili naming pamilya. Dagdag niya, bumuntong hininga ang kaharap. Ang hirap naman ng sitwasyon niyo, ma'am. Si Sir Reynold, kitang-kita naman po namin na mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ang akala niya, siya lang itong nakapag-aral. Aaminin ko, dahil siya ang lalaki at mas may alam sa aming dalawa pagdating sa negosyo. Siya ang pinili ng pamilya namin para maupo bilang CEO. Sa ibang bansa siya nag-aral at talagang hinasa sa paghawak ng kumpanya. Kumpara sa akin ngayon lang natuto. Simpleng reports nga lang, hindi ko magawa eh. Ano ba kayo, ma'am? Putol ni Mariel sa kanya. Hindi niyo dapat minamaliit ang sarili niyo. Marami kayong magagandang katangian, Ma'am Victoria. Higit sa ganda niyo palabas, ganun din ang puso ninyo. At doon niyo siya tinalo. Maliit siyang napangiti. Salamat, Mariel. Sige na, kumain ka na. Anya nang ituro ang pagkain nito. Siya naman ay malungkot na tiningnan ng plato. Sa totoo lang ay ginagawa naman niya ang lahat ng makakaya bilang CEO ng kumpanya. Pero minsan, hindi rin niya kinakaya dahil sa demand ng trabaho. Idagdag pa ang pressure na dala niya galing sa sariling pamilya at pamilya ng asawa. Sa pagbalik ng kumpanya mula sa lunch break ay nakita nila ang naghihintay sa hallway na asawa. Ayan na naman siya, ma'am. Mahinang saad ni Mariel habang naglalakad sila. Inalis ni Reynold ang pagkakasandal nang makalapit sila. Seryoso nitong itinaas ang papel. Seriously? COO? Another delay? Akma palang nasasagot si Victoria nang sadyang unahan nito sa pagsasalita. Kailangan natin makahanap ng solusyon para makalabas sa mga produkto natin. Sigaw nito na ikinag-igtad ng lahat ng nasa hallway. Alam mo bang libo-libo at milyon ang nagagastos natin sa tuwing nadedelay ang mga produkto? Alam mo ba yon? Kalmado pero mas gigil nitong dagdag na halatang nagtitimpi lang. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. And yet, nakukuha mo pang mag-lunch break. Humugot ng hininga si Victoria. I'm sorry, sir. Pagbalik ko ng lunch, yun naman talaga ang uunahin ko. Go to your office and fix all the problems you caused. Napipilitan siyang tumango. Yes, sir. Napahiya siyang naglakad. Tiningnan naman ni Reynold ang mga nanonood na empleyado. Balik sa trabaho. Mabilis namang nagpulasan ang lahat. Good evening, ma'am. Madilim na nang makauwi si Victoria ng bahay. Pagod niyang bitbit ang bag sa kamay. Naabutan niya ang asawa sa sala, kaharap ang laptop habang pinagsisilbihan ng mga kasambahay ng hapunan. Para siyang hangin ng magdiretso sa kusina. Inasikaso ang sarili sa pagkain, dala ang plato ng aakyat sa hagdan ng matigilan. Tapusin mo ang report mo. Kung kailangan magdamag, gawin mo. I need that update. Yung delay distribution, kailangan i-settle ang additional cost. Pwede ba? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa ibaba ng bahay. Pagkatapos ay nandidilat ang mga mata na nilingon si Reynold. Hindi na oras ng trabaho. Nasa bahay na ako. At ang bahay ay pahingahan. Ngumisi ito at tila hindi apektado. Paano ka magpapahinga kung hindi mo naman inaayos ang trabaho mo? I did what I could to make the report perfect. It was out of my control kung may nasirang daan dahilan para madelay yung delivery. Out of your control? Ulit ng asawa tumindig bago lumapit. Still, that's your responsibility. And I'm fulfilling my responsibility, Reynold. Seryoso niyang katwiran. Alam mong hirap sa'yo? Siya naman ang inis ng ngumiti. Tingin mo sa sarili mo. Ikaw ang pinakamagaling. Ikaw ang pinakamatalino sa kumpanya. Ikaw lahat. Naggagalaiti siyang lumapit dito. Pero huwag mong kakalimutan na kaya mo lang naman tuluyang nakuha ang posisyon mo na yan ay dahil sa akin. Dahil pinakasalan mo ko. Kaya huwag mong isipin na isa kang mahusay na CEO. You know what, Victoria? Kaya ka nagkakaganyan. Dahil noon pa man intimidated ka na sa akin. At bilang may share sa kumpanya ng pamilya mo, naging kampante ka. Natawa siya ng hilaw. Intimidated ako sa'yo? Sunod siyang umiling. Hindi yun ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita kita, Reynold. I can't breathe the same air you breathe
dahil nakakasuka. At nakakasuklam ka. Mariin niyang dugtong. Sa 2 taong pagsasama natin, para ako nasa impyerno. Hindi ako makahinga, ni hindi ako makagalaw. Dahil palagi mo akong sinisita. Lagi kami nakikitang mali sa akin. Kung ganon, tapusin na natin ang lintik na kalukuhan na to. I'll call my lawyer now and file an annulment. Sunod-sunod na pumalakpak si Victoria na ikinatigil ni Reynold. Sa lahat ng lumabas dyan sa bibig mo, yan ang pinakamaganda. Pinagkatitigan niya ito. At hindi mo kailangan mag-file ng annulment dahil ako ang gagawa nun. At isipin mo kung paano sasabihin mo sa pamilya mo ang paghiwalay natin. Total, magaling ka naman, di ba? Ikaw na mag-isip. Umirap ito at humalikip-kip. I don't know how to tell Papa and the rest of my family about this sudden decision. Napangiti naman siya. Di ba magaling ka? Magkasalubong ang kilay nito nang lingunin siya. Diyan mo gamitin ang galing mo. Ako naman ang bahalang humarap sa pamilya ko at bahala ka sa pamilya mo. Nang gabing yun ay kinausap ni Victoria ang pamilya. Hindi man pumayag ang mga ito ay nanindigan siya. Kinausap niya ang abogado at kinaumagahan ay nag-file na agad ng annulment. Sa hagdan ay daladala niya ang mga maleta at bag. Nilinga siya ni Reynold na nasa entrada na ng bahay. Hindi ka naman excited maging Miss Magno, no? Sarkastikong tanong nito. I'm beyond excited. Malawak ang naging ngiti niya. Dinaanan niya ito at tinamaan pa ng gulong ng maleta ang paa. Oops, sorry. Maarting anya. Piko na piko naman ang itsura nito. Hindi mo kaya makasamang tao mas magaling sa'yo. Yun ang totoo, Victoria. Huminto siya sa paglalakad. Naroon na siya sa labas ng bahay nang magpatuloy sa pagsasalita si Reynold. You can take the fact that I'm better than you. You can even do your job as the CEO of the company. Kaya gusto mo rin makipagwalay dahil hindi mo kaya makita ang katotohanan na hindi mo ako mahihigitan. Higit ako sa'yo na asawa mo. That you're just useless and stupid wife. Tumaas ang sulok ng labi ni Victoria at dahan-dahang pumaling dito. Habang buhay kang ganyan, mahina at walang alam. Patuloy nitong pangungot siya sa kanya. At kung tatanungin naman ako kung anong klase ka, my dear husband, para kang isang lobo na puno lang ng hangin. Nakita niyang pag-igtingan ng mga panga ni Reynold. Tumalikod na siya muli nang may maalala. Oh, may nakalimutan pala ako. Muli siyang pumihit bago itinaas ang kamay. Victoria! Galit na saway nito nang makitang mag-dirty finger siya. Mas lalo siyang natuwa sa reaksyon nito, kaya itinaas pa niya ang kabilang kamay. Akma itong lalapit nang may bumusina. Sana hindi na kita makita! Tuluyan siyang sumakay ng sasakyan, ibinaba ang bintana at sumilip. Sa'yo na yung singsing mo! Ibinato niya ang wedding ring na gumulong sa daan. Kitang-kita niya ang galit na si Reynold. Nang isarado ang bintana ay sumandal si Victoria sa kinauupuan. Pigil na pigil niya ang mga luha. Babaguhin niya ang mababa pa sa lupa na tingin sa kanya ni Reynold. Sa pagbabalik niya ay sasampalin niya ito ng katotohanan na hindi siya mahina. May natatago siyang lakas na ito ang unang makakakita. Sa bahay ang diretsyo ni Victoria, iniwan niya ang mga gamit sa labas ng bahay at dumiretso sa mga magulang na nasa sala. Talaga palang tinuloy mong pakikipaghiwalay sa asawa mo. Sinabi sa akin ni Reynold ng lahat. Patuloy ng kanyang ama. Huwag kayong mag-alala, Dad. Hindi rin naman ako mananatili dito. Tiningala siya ng ina. And where are you going? Pupunta ako ng New York. Anak, I just came here para personal na magpaalam. Kung pipilitin niyo akong balikan ng Reynold na yon, I'm sorry, Ma'am, Dad. But this time, hindi ko kayo mapagbibigyan. I'm leaving and no one can stop me. Anya na ikinatahimik ng ina't ama. Lumabas siya ng bahay. Bitbit ang maleta nang sumakay sa taxi. Sa isang hotel tumuloy si Victoria. Nag-book ng flight at inayos ang lahat. Narinig niya ang pagtunog ng cellphone at naroon ang pangalan ng kaibigan. Hello, ma'am? Kumusta po kayo? Totoo po ba nakipaghiwalay na kayo kay Sir Reynold? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong nito. Oo, Mariel. Maikli niyang sagot. Nag-file na rin po pala kayo ng resignation, ma'am. Malungkot nitong dugtong.
Don't worry, babalik din naman ako. Talaga po? Naging sabik din agad ang boses ni Mariel. Nakangiti siyang tumanaw sa glass wall kung saan naroon ang matataas at may ilaw na gusali. Mag-aaral ako sa New York. Gagawin ko ang lahat para matuto sa paghahawak ng kumpanya. Para sa pagbabalik ko, sisipain ko paalis sa pwesto ang dati kong asawa. Siguradong dagdag niya. Tuluyang nakalipad si Victoria patungong New York. Doon ay porsigido siyang nag-aral ng pagmamasteral ng kursong Business Administration. Sa ibang bansa ay ginawa niyang gabi ang umaga sa pag-aaral at umaattend din sa mga seminar. 2 taon niyang itinoon ang atensyon at oras kung paano matuto sa negosyo. At nang magtapos ay nakuha na niya ang kanyang masteral. Hindi lang yun, kundi dala-dala niya ang kaalaman sa paghawak ng kumpanya. Kasalukuyang nakaupo si Victoria sa silya. Naroon siya sa isa sa mga kumpanya sa New York. Pinili niyang mag-training para magdadagdaga ng work experience at mas maraming matutunan. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Hello, Mariel? Ma'am, kumusta na po kayo dyan? Napangiti siya sa narinig. Mabuti naman ako. Kailan po ba kayo uuwi? Malapit na, don't worry. Sagot niya. Opo, ma'am. Mag-iingat po kayo dyan, ah. Matapos ang trabaho ay diretso siya sa condominium kung saan siya tumutuloy. Sa bathtub niya inilubog ang sarili pagpasok sa bathroom nang maghubad na siya ng mga damit. Inabot niya ang bote ng champagne, nagsalin sa baso at sandaling tinungga yun. Kinuha niya rin mula sa nakasabit na bag ang tablet. At napangiti siya sa bumungad na balita mula sa Pilipinas. Sweet Sip Company faces crisis after product contamination incident. Nasa labi niya ang manipis na baso nang magpatuloy sa pag-scroll at natigilan lang na makita ang litrato ng dating asawa. Kung todo paliwanag sa isang interview si Reynolds sa kinakaharap na issue, dahilan para makompromiso ang kalidad at tiwala sa kumpanya ng publiko. I thought he was that smart and hands-on. Why did he let this happen? Ginagawa niya ba na maayos ang trabaho niya bilang CEO? Sarkastikong patuloy niya. Nilingan ni Victoria ang cellphone na tumunog. Naroon ang pangalan ng kanyang ama. Sinagot niya yon at ini-loudspeaker. Dad? Anak, you need to go home. Nagkakagulo na sa kumpanya. Tinatanong ka na ng board at umaasa sila makakatulong ka. Casual siyang bumuntong hininga. Bakit, Dad? Hindi na ba kaya ng CEO ninyo? Sinugod si Reynolds sa ospital due to stress. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Okay, I'll book the flight home right away. Mabilis niyang desisyon. Thank you, Victoria. Nang ibaba ng ama ang tawag ay nakatitig pa rin siya sa cellphone nang tunggain ang baso. My poor ex-husband. Tumaltak siya ng sunod-sunod. He must be really stressed now. Kunwaring naaawa niyang dagdag pagkatapos ay napangiti din. Tinupad ni Victoria ang sinabi sa ama. Umuwi siya sa bansa at sa condo hotel tumuloy. Nang mag-umaga ay gumayak na siya patungo sa kumpanya. Pinagmasdan niya ang sarili sa whole body mirror. Suot ang formal na suit at slacks. Pinitbit niya rin ang bag at higit sa suot at bitbit. Dala-dala niya ang tapang. Ganon na rin ang natutunan niya. Sa gusali ay dere-derecho siyang pumasok. Narinig niya pa ang bulungan ng mga empleyado. Nakauwi na pala si Ma'am Victoria? 2 years din siyang nawala ah. Hindi ba naghiwalay na sila ni Sir Reynold? Paano sila magtatrabaho niyan? Umakto siyang hindi narinig ang mga ito nang magdiretso sa elevator. Nang makasakay at bago tuluyang magsasarado ang pinto, ay habol tingin pa rin sa kanya ang mga empleyado. Nakangiti niyang itinaas ang kamay pero nang magsarado yun ay napaseryoso din siya. Hindi siya pwedeng habang buhay maging anino ng dating asawa. Gagawin niya ang lahat para patunayan ang sarili. Sinalubong ni Victoria nang nakangiti si Mariel nang magbukas ang elevator. Ma'am! Niyakap siya nito. Masaya po ako makita kayo. Ako rin, Mariel. I'm glad that you're still here, working diligently for the company. Siyempre naman po, ma'am. Nakangiti nitong tugon. Ma'am, lalo kayong gumanda at naging fresh. Puri ng empleyado nang humahanga siyang hagurin ng tingin. 2 years na rin kasing natapos ang stress ko. Makahulugan niyang sabi na ikinatango nito. Mas bagay sa inyong single, ma'am.
Miss Victoria Magno, ang ganda pakinggan! Sang-ayon nito. Sandali mama, totoo po ba na kinuha kayong consultant dahil sa problema ngayon ng kumpanya? Tumango naman siya. Ayos lang po ba sa inyo na makatrabaho ang dati ninyong asawa? I can't do anything about it, Mariel. Itong hinihingi ng pagkakataon. Ma'am, siya nga po pala. Si Sir Reynold ba ang naging abala sa pag-asikaso ng annulment niyo para raw tuluyan ng mapasawalang bisa ang kasal ninyo? Kung ganon, dapat ko pala siyang pasalamatan sa pagiging hands-on sa annulment. Later, ibibili ko siya ng funeral flowers, yung may stand bilang thank you gift. Casual niyang sagot bago seryosong itinuon ng mga mata sa malayo. Bakit naman po funeral flowers, ma'am? Alangang tanong nito. Ngayong nagbalik na ako, hihilingin niyang mawala na lang siya kaysa sa nabuhay pa siya. Tugon niya, nakangiti siyang nagbaling kay Mariel. Mamaya na tayo magkwentuhan. Magsisimula ng conference. Paalam niya. Sige po, ma'am. Naglakad na si Victoria sa hallway pagkatapos ay huminto sa tapat ng conference room. Walang pagdadalawang isip niyang binuksan ang pinto. Naroon ang mga pamilyar na muka na noon ay walang kabilib-bilib sa kanya. Kumpiyansa siyang naglakad sa gitna. Tumayo sa tabi ng chairman of the board na si Mr. Fidel Malonzo. Formal siya nitong ipinakilala. Good morning, everyone. I'm sure all of you know Victoria, but let me introduce her again to all of you as Miss Victoria Magno, and she will be our new company consultant. With her Master in Business Administration, degree from New York University, and experience as our former COO, I'm confident that she'll help us solve our current challenges. Anunsyo nito. Nagkatingin na naman ang mga board members na nagtanguan at wala ni isang tumutol. Welcome home and welcome back to the company, Consultant Victoria. Nakipagkamay ang chairman of the board sa kanya. Tinanggap niya naman yun pagkatapos ay muling humarap sa buong board members. Thank you for the warm welcome, gentlemen. Now that I'm back, I will apply what I have learned from the past 2 years abroad. Let's work together para makabalik muli ang kumpanya. Sunod niyang pahayag, napuno ng palakpakan ng kwarto. Matapos ang brief introduction ay hinatid si Victoria sa magiging opisina niya. Nang makapasok doon ay pinagpag niya ang mga daliri sa mesa. Komportable siyang umupo sa silya. I'm really back. Anya ng kasyual na sumandal sa kinauupuan. Should I just stay as a consultant? Kayang-kaya ko namang palitan ng CEO. I really can't wait to see you, Reynold. Siguradong mas lalong madadagdagan ng stress mo pag nagkita tayo. Pagkalipas ng ilang minuto ay muling ipinatawag si Victoria para sa meeting. Miss Magno, what do you think we should do to settle things with the victims? Kaharap niya ngayon ang stress na chair of the board. Kumusta sila? Pauna niya. They're still in the hospital, pero nagmamatigas na hindi papayag na bayaran na lang natin ang hospital bills nila. Sagot nito. Okay. So, the company should issue an official public apology statement first para ipakita ang pagmamalasakit at responsibilidad sa nangyari. Kung sinagot na natin ang hospital bills ng lahat ng biktima, kailangan siguraduhin natin na mababayaran din natin ang naabala nating araw sa kanila. After that, may dalawa tayong alternative dispute resolution, ang arbitration at mediation. Kung saan lalabas sa korte, mag-uusap ang kumpanya at mga biktima para sa mapagkakasunduan. And what is your recommendation? Tanong ng isa. Nire-recommend ako na mediation ang piliin na solusyon. Bukod sa confidential ang magiging pag-uusap at makokontrol ng kumpanya at mga biktima ang magiging desisyon at hindi ang third party. Mapapanatili din natin ang magandang relasyon sa mga consumer. Napatango naman ang lahat. I will take care of contacting the mediator. Our team will personally reach out to the victims and work towards a mutually beneficial settlement. Dagdag niya, bakas ang paghinga ng maluwag sa anyo ng mga kaharap. We see you're handling business differently now, Miss Magno. You've learned so much when you went to New York. Dagdag pa ng isa. Gentlemen, wala pa ako nagagawa. I'm still working on fixing the problem. Ngumiti siya pagkatapos ay tumayo. I'm leaving now. I'll bring good news when I get back. Taas noong lumabas si Victoria. Nagmamadali sa paglalakad si Reynold papasok ng building. Tinungo nito ang conference room na agad na binuksan.
Napatingin ang lahat sa CEO. Is it true? Makikipag-areglo na sa atin ng mga victims? Kinakabahan pero sabik nitong tanong. Tumayo ang chairman ng board. Yes, Mr. CEO. Ngumiti si Reynold. Good. Good job, everyone. Di ka dapat magpasalamat sa amin. What do you mean? As the board decide, we are the consultant when you were hospitalized. A consultant? Yes, at siya lahat ang umayos ng problema na hindi mo masolusyonan. Napaseryoso naman ang CEO sa narinig. Lumampas ang tingin ng chairman. She's here. Nilingan ni Reynold kung saan nakatitig ang mga nakangiting board member. Ngumiti si Victoria at lumapit sa mesa. Good morning, gentlemen. Victoria? Nilingan ni Victoria ang dating asawa na hindi naaalis ang mga mata sa kanya. Yes, it's me. We're glad that you're out of the hospital, Mr. CEO. Kumusta ang pakiramdam niyo ngayon? Peke ang pag-aalala niya. What are you doing here? Hindi ito makapaniwalang nakatingin sa kanya hanggang sa lumapit ang nagpaliwanag na chairman. She's our new company consultant. And in a blink, she solved the problem you couldn't fix. Siya ang dahilan kung bakit pumayag ang mga biktima na makipagayos. Gentlemen, hindi lang ako. I'm with the mediator. Pahambol niya. Nakausap ko ang mediator. Halos wala na rin silang ginawa dahil ikaw ang nakipag-usap sa mga biktima. Nakita nilang kagustuhan mong maayos ang problema at ang malasakit mo sa kanila. Katwiran ng isang board member. Nakakapagtaka nga eh. At bakit sa CEO ay hindi sila pumayag makipag-areglo? Sundot pa nito. Sabay-sabay na napalinga ang lahat kay Reynold. Siya naman ay lihim nitong sinulyapan habang may maliit na ngiti. Maybe, that's something we don't have in common. Anya na ikinatiimbagang nito. Nagbaling si Victoria sa mga ito. May I request everyone to take their seats? I'd like to brief you on an agreement reached between the company and the complainants. Parang mga batang sumunod ang mga miyembro ng board na ikinatingin ni Reynold. Ni hindi hinintay makaupo man lang ang CEO ng mga ito. Ang lahat ng atensyon ng mga ito ay nasa company consultant. Pumayag ang mga victims sa compensation kasama ang hospital bills at medication. We'll exchange the product, provide a refund, and offer financial help. Simula ni Victoria. That's too much. Tutulagad ni Reynold. Seryoso niya itong binalingan. They want too much, Victoria. Kaya nga sila hindi pumayag sa akin dahil ang inalo ko lang ay pagbabayad ng hospital bills. Saan naman natin kukunin ng perang ibabayad sa kanila? Company funds, Mr. CEO. Natahimik ang lahat. We can get a loan from a bank as well. We can do that. Then you choose, Mr. CEO. Will you lose the company's fund or the whole company? Ngumisi siya nang makitang nag-isip ang CEO. Kung hindi pa natin masusolusyonan ng problema, the company will be at stake. If we continue with the agreement, the victims will be a testament to how we handle incident responsibly, which will benefit the company. Naghinang ang mga mata nila. Tinaasan niya ito ng isang kilay bago bumaling sa mga board members. What do you think, gentlemen? I agree. Ganun din ako. Ako rin. Isa-isa na sumang-ayon ang mga ito. Let's continue with the agreement to end this. Ang chairman ang huling nagdesisyon. Ngumiti naman si Celestine at sinalubong ang tingin ni Reynold na lumalaki ang butas ng ilong. Matamis ang naging ngiti niya dito. Thank you, gentlemen. Anya. Good job, Victoria. We won't be surprised. You're a Magdo. Patuloy na puri sa kanya na may edad na lalaki nang lapitan siya. Naiwang nakaupo ang CEO habang siya ay isa-isang kinakamayan ng lahat. Nang makalabas ang mga ito ay kinuha na niya ang mga gamit sa ibabaw. Tumayo si Reynold at hinarang siya. May gusto po ba kayong sabihin, Mr. CEO? I didn't know that they hired a consultant. About that, tinawagan lang ko ni Dad. He told me that the company was facing issues. Sino ba naman ako para hindi tumulong sa mga taong nangangailangan, di ba? Diniinan niya ang huling salita. Victoria. Anyway, marami pa akong trabaho. Ang dami kong liligpitin na kalat mo dito sa kumpanya. Mauna na ako Tinapik niya ito sa balikat bago ito nilampasan. Naiwan namang nagtitimpi si Reynold. Sa opisina ang diretsyo ni Victoria. Ngiting-ngiti siya. Hindi niya maipaliwanag ang saya nang makita ang buwisit na dating asawa. Inukupuhan niya ang silya na patingin din sa bumukas ng pinto.
Naroon si Reynold, gigil na hawak-hawak ang isang funeral flower stand. Bakit pinadala mo to sa opisina ko? Galit nitong tanong. Natawa naman siya. Sorry, sa ospital ko sana ipapadala yan eh. You're a witch. Yes, I am. Sagot naman niya. Lumapit ito sa mesa at gigil siyang pinakatitigan. You can't stare at me like that, Mr. CEO. Bakit hindi? Ako pa rin ang CEO. Oo nga pala. May apologies. Tumayo siya at sumeryoso. Kinuha ang cellphone bago itinapat sa tenga. Dad, I want to resign as the company consultant. Anya habang nakatitig dito. Nang ibaba ang cellphone ay wala pang ilang segundo ay pumasok ng nagmamadali ang chairman of the board. You can't resign, Victoria. We really need you in the company. Nakaangat ang magkabilang magkilay ni Victoria nang ilipat ang atensyon sa dating asawa habang naririnig ang pakiusap ng chairman. What do you think, Mr. CEO? Dapat ba ako mag-resign o hindi? Tanong niya rito habang may ngisi sa labi. Nilingon ni Reynold ang mga board members na patungo ito at pikon ng umiti. Please stay, Victoria. Pigil ang ngiting tagumpay niya nang marinig yun. Sunod-sunod siyang tumango. Madali naman kasi akong kausap. Sagot niya. Bumaling siya sa may edad na lalaki. I'm sorry for the disturbance. You may go now, Mr. Malonzo. Thank you, Miss Magno. Pasasalamat nito bago tuluyang lumabas. Tiningnan niya si Reynold na nakangiti. Mr. CEO, you can go too. Naistorbo naman ako. Wala itong nagawa ng gigil na lumabas. Siya naman ay nilapitan ng funeral flower stand. Napangiti siya nang hawakan yun. Bagay na bagay ito sa opisina niya. Madilim na nang lumabas si Victoria ng opisina. Sa elevator ay nakasabay niya ang dating asawa. Are you staying here for good? Tanong ni Reynold na nakatitig lang sa pinto. Humalikip-kip naman siya. Depende. Kung makukuha kung gusto ko. Makahulugan niyang tugon. Doon siya nilingon ng CEO. Ano bang gusto mo? Ngumiti siya rito. Why don't you guess? Ito ang ngumiting aso. Hindi naman siguro ako gusto mo, di ba? You're good at guessing. Maarte niyang pakunwari. Mayabang ang naging anyo ni Reynold. Ikaw ang pumayag na maghiwalay tayo. That's exactly what I want. Bawi niya, dahilan para matuloy na maglaho ang ngiti nito. Alam mo kung gaano ako nasusuklam sa'yo at hindi yun nagbago. Anya nang lingunin nito. Inabot niyang necktie ng dating asawa na halos ikabali ng leeg nito bago ngumiti. Bakas naman ang pagtitimpi ni Reynold. Nang magbukas ang elevator ay lumabas na rin si Victoria. Narinig pa niyang paghabol ng CEO. Hinawakan siya nito sa braso at pilit na hinarap. What do you want, Victoria? Ano bang pakialam mo? Don't tell me. Natatakot ka? Kumibot ang lalamunan nito. Bakit ka naman matatakot sa isang useless at stupid ex-wife mo? Victoria, huwag kang gagawa ng kahit na ano sa kumpanya ko. Let me correct that. Kumpanya natin. Inis itong lumapit sa kanya. But I'm still the CEO. Imbis na matakot ay ngumiti siya dito. Sa ngayon, ikaw ang CEO. Napakunot noo si Reynold. What do you mean? Hindi ka rin kasi magtagal dyan sa pwesto mo. Pasaring niya. Akma pa lang ito magsasalita nang magpatuloy siya. At talagang confident kang tawaging CEO ang sarili mo. Hindi mo nga magawang solusyonan ng problema eh. Itinaas niya ang kamay, itinuro ng daliri ang sentido nito. Kinakalawang na yata yan. Mariin na pinigilan nito ang kamay niya at ibinaba. Hindi mo makukuha sa akin ang posisyon. At huwag kang magyabang dahil trabaho mo naman ang solusyonan ng problema. Patuloy ng dating asawa. Hinila ni Victoria ang sariling kamay. Oh, bakit nababahag ang buntot mo, Mr. CEO? Hindi ako takot sa'yo. Oh, okay, I get it. Maybe you're just being intimidated? What? Hindi makapaniwalang tanong nito habang hilaw ang tawa. Naputol lang ang usapan nila nang lumapit ang parking attendant sa kanya. Ma'am, excuse me po ah. Ito pong susi ninyo. May ngiti siyang bumaling dito. Thank you.
Tuluyan na siyang bumaba sa mahababang hagdan at sumakay sa sariling kotse. Hawak niya ang manibela ng tanawin ng side mirror ng sasakyan kung saan naiwan ang dating asawa. Umpisahan mo nang manginig, Reynold, dahil hahatakin kita pababa dyan sa pwestong ipinagmamalaki mo. Nang makitang bumaba na rin ito ay pinaharurot niya ang kotse. Naiwan ang CEO kasama ang maitim na usok. Nang makauwi sa bahay ay laptop agad ang hinarap ni Victoria sa kwarto. Naroon ang balita tungkol sa mga biktima na kakalabas lang ng ospital. Panatag siya na nasolusyonan niya na ng maayos ang problema sa kumpanya at hindi agrabyado ang mga taong naapektuhan. Pero napakunot noo siya nang makita ang nasa ibaba pang balita. After contamination cases, labeling errors on products were blamed on Sweet Sip of Magdo Lazaro Group of Companies. What? Napahiga siya sa kama at napabuntong hininga. Kinaumagahan ay naabutan ni Victoria ang mga empleyado na nagmamadali at abala sa kani-kanilang mga trabaho. Sinalubong siya ni Mariel sa lobby. Ang daming nagbabalik ng produkto natin dahil sa labeling errors na issue, ma'am. Kung tama ang mga tao, may karapatan silang ibalik ang produkto. Napalinga siya sa nagmamadali na si Reynold. Napatingin lang ito sa kanya at huminto. What's happening? Tanong nito. We should be asking you that. Ikaw ang CEO. I have spoken with the product management about this. Hindi nito alam kung saan babaling. Mula sa nagbukas ng elevator ay lumabas doon ang ilang board members at ang pangalang tinawag ay ang company consultant. Miss Magno, what are we going to do? Tanong ng mga ito na sunod-sunod na lumapit sa kanya at dere-derechong nilampasan ng CEO. Sinalubong naman ni Victoria ng tingin ang natamemeng dating asawa bago hinarap ang mga board members. Sigurado nagkaroon ng kontaminasyon dahil sa labeling errors. Nagkaroon ng pagkakamali sa paglalagay ng petsa ng manufacturing at expiration details. Kung naunang ma-check ang labeling errors, wala na sanang mga taong naapektuhan at nadala sa ospital. For now, we have to call the product analyst and product marketing specialist for an urgent meeting. Sunod-sunod niyang sabi. At sino ka para magdesisyon para sa kumpanya? Napatingin silang lahat kay Reynold. Nandudumilat ito sa galit ng titiga ng mga board members. Sino kayo? Para lampas-lampasan ako na parang hindi niyo ako nakikita. Sigaw nito. Natahimik naman sila. Gaano ba kahalaga ang opinion niya? Turo nito sa kanya. She's just an ordinary employee. I'm still the head officer in charge. The consultant you're all depending on was an average student who only studied in New York for 2 years. Naalala niyo ba ang mga palpak na reports niyan? Nakalimutan niyo na agad. Hindi mababago ng 2 taon ang ordinaryong utak ng babaeng yan. Patuloy nitong pangmamaliit sa kanya. Ngumisi ang hindi apektadong si Victoria. Gentlemen, kalmadong anya. I have a solution for this. Would you mind hearing it right now? Tanong niya habang nakatitig kay Reynold. Agad namang napatingin ng lahat sa kanya. Go ahead. Sagot ng chairman ng board. Napatingin siya sa mga ito sa kabahagyang ngumiti. Communication and transparency. Sagot niya dito. Ipaliwanag natin sa mga customer ang hakbang na ginagawa para masolusyonan ng problema. Kailangan natin mag-apologize at i-acknowledge yung mali natin. Are you crazy? Aaminin mo talaga na nagkamali tayo? Are you trying to make this company credibility go that low? Ano bang naisip niyong solusyon, Mr. CEO? Tanong ng chairman. Sabihin natin hindi galing sa atin ang produkto na may labeling errors, na may gumagamit ang produkto natin para sirain tayo. Hindi yun tama. Awat agad ni Victoria. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kapag inungkat ang mga papel, sa atin pa rin babagsak yun. If we choose to lie now, sa susunod na magsabi tayo ng totoo, wala nang maniniwala sa atin. Paninindigan niya. Natahimik muli ang lahat. Tila tinimbang ang magiging desisyon ng bawat isa. Muling nagsalita si Victoria para sabihin ang naisip na solusyon. Pagkatapos natin mag-apology sa lahat, ang susunod nating gagawin ay ang mag-refund ng produkto. Napamewang si Reynold na bakas ang hindi pagpayag. Nagpatuloy naman siya. Magbibigay ang kumpanya ng coupon or discount. Sasanayin natin muli ang mga empleyado at mas magiging mahigpit ang pagbabantay sa ginagawang produkto. I don't agree.
Masyadong malaking perang lalabas ng kumpanya. Hindi ako papayag bilang CEO. Nanghinang ang mata nila. Payag ako. Magkapanunod nilang nilinga ang chairman ng board. In our 23 years in the business industry, we promise to be truthful and innovative with our consumers and the public. And that's exactly what we're trying to do, even when facing challenges. Gusto kong suwestyon ng ating consultant. Mas malinaw yun at mas paninindigan ang pangalan ng kumpanya. Patuloy nito. Tama! Papayag din ako. Nagsimula na ring sumang-ayon lahat. Napahinga naman si Victoria at tiningnan ng CEO na napahiya. Ang isang taong matuwid na namumuno, marunong umamin ng pagkakamali. At itama yun kesa sa masolusyonan ng mali. Lumapit siya sa dating asawa. Oo, matalino ka't cum laude. Pero hindi mo natutunan ang pagiging makatao. Hindi mo dapat inuunang sarili mo dahil nakaasa sa iyo ang buong kumpanya. Nag-igtingan naman ang mga panga nito. Hindi lang basta utak ang ginagamit sa negosyo. Dapat meron ka niyan. Itinulak niya ang dibdib nito para ituro ang puso. Ang chairman naman ang dismayadong nagsalita. You failed us again, Reynold. We should get going on this, Miss Magno. Let's fix this problem and show the CEO how it should be done. Anito, tumango siya at humakbang. Buo ang loob na naglakad kasunod ng mga taong naniniwala sa kakayahan niya para sa kumpanya. Gigil na sumigaw si Reynold. Sikip yon sa gitna ng hallway. Napatingin ang lahat ng mga empleyado rito. Naitikom nito ang mga kamao. Hindi siya lagi ang pwedeng masunod sa lahat ng bagay. Agad itong sumunod. Humarang si Reynold sa pinto. Natigilan naman si Victoria. Walang emosyon rin sinalubong ang mga mata ng dating asawa. Hindi ko pa rin tinatanggap ang suwestyon mo. Anito, At ako ang CEO. Ako ang gagawa ng solusyon. sinulya pa nito ang board members. Tayo lang ang mag-uusap. At ikaw, Miss Consultant, bumalik ka na sa opisina mo. Ngumiti naman siya. Okay, you have the room, Mr. CEO. Bumaling siya sa mga board members. Please, excuse me, gentlemen. Paalam niya nang tumalikod. Ibinagsak niya ang sarili sa swivel chair nang makarating sa opisina. Hindi rin siya nakatiis. Inalis ang pagkakasandal sa kinauupuan. Ma'am Victoria? Sumilip si Mariel sa maliit na siwang ng pinto. Come in. Sagot niya. Pumasok ito't inakupa ang silya. Usap-usapan pong pagtutol ng CEO. Ano po bang naging desisyon ninyo? He can just turn this around. Gigil siyang huminga ng malalim. Kailangan niya magkaroon ng accountability para sa kumpanya. Maghapon na itinuon ni Victoria ang sarili kung paano nasolusyonan ang kinakaharap ng kumpanya. Hindi niya kayang ipagkatiwala ang negosyo na malaking parte ng buhay niya. At naniniwala siyang may mas karapat-dapat na mamuno sa kumpanya, yung leader na may puso at pakialam sa iba. Naroon siya sa entrada nang may humila sa kanyang braso. Come here! Nang tingnan niya yun ay yung dati pala niyang asawa, mabilis niyang kinagat ang braso nito. Napahiyaw ito sa sakit at nabitawan siya. You crazy bitch! Sambit nito ng sulyapan ng kamay na namumula. At anong tingin mo sa sarili mo? Sino ka para hilain ako na para bang isang luggage? And don't you dare touch me again! Banta niya nang tumalikod. You're fired! Nakangiti siyang humarap kay Reynold. Fine! But don't you forget na hindi mo ko basta-basta matatanggal sa kumpanyang to? You're so full of yourself, Reynold. Noon at hanggang ngayon, puno ka pa rin ng hangin sa katawan. Ano naman kung tanggalin mo ko bilang consultant? Does it make me less of a person? Yes, dahil sigurado ako na bumalik ka lang dito para lang may papatunayan sa akin. Kumpiyansang katwiran nito. Well, para sa akin, walang kwenta at mahina ka pa rin. Ex-wife. Tingin mo may pakialam ako sa sasabihin mo? Nakangising tanong niya. Wala akong dapat patunayan sa'yo, Reynold. Sa sarili ko, meron. Pero sa'yo, wala. At wala kang may pagmamalaki sa akin, bukod sa puro hangin ang katawan mo at kapalpakan. Anong sabi mo? Ang sabi ko, malaki kang disappointment. Kaya nagkakaproblema ang kumpanya dahil sa kapabayaan mo. Ginuro niya ito. And you have no right to fire me. This company is owned by our families. Kung gusto mong magmagaling na ayusin ang problema, go ahead.
Ngumisi si Reynold. Ipapakita ko sa'yo kung bakit akong pinili na ng CEO at hindi ikaw. Panunuya nito sa kanya. Kung ganun, I'll be watching you. Panonoorin kitang bumagsak dahil akong pipiliin nila ngayon. Ngumiti si Victoria. Gigil na itinaas ni Reynold ang kamay. Walang emosyon niya iyong sinulyapan. Do it! Hamon niya dito. Marahan itong ibinaba ang kamay. Hindi mo naman pala kaya eh. Anya nang tumalikod. Naiwan na nakakuyom ang mga kamay na gigil na si Reynold. He can't just fire you. Galit na wika ng ama habang kasabay ito ni Victoria na naghahapunan. I didn't let him do that. For now, hahayaan ko siyang solusyonan ng problema ng kumpanya. Sagot niya. Nasulyapan niya ang kamay na hinawakan ng ama. I can see that you're doing well, anak. And I'm very proud of you. Kami na mami mo. Thank you, Dad. Ngumiti naman siya. Yun din ang sabi ng board members. Kaya bakit ka basta tatanggalin ng Reynold na yon? Dahil ba sa nauungusan mo na siya? Nagkibit balikat siya. Kakausapin ko ang board. No, Dad. Let the board decide. Sagot niya nang ipinagpatuloy ang pagkain. I'm happy. Muli siyang napatingin sa ama. Mas naging matalino ka sa pagpili. At simula nang umalis ka at maghiwalay kayo ni Reynold, mas naging independent woman ka. Ngumiti siya ng maliit dito. Nag-aral ako hindi para sa ibang tao, Dad. Ang gusto ko, may mapatunayan ako sa sarili ko. Na natutunan ng lahat ng bagay basta willing matuto. Hindi porket hindi ka matalino, hanggang dyan ka na lang. We can do better if we choose to be better. Tumango ang amang tila humanga sa sinabi niya. Nakahiga pa si Victoria sa kama nang tumunog ang cellphone niya ng umagang yun. Hello? Ma'am, pakinggan niyo po to. Naroon ang mahinang boses ni Mariel. You can just fire our consultant. Narinig niya ang galit na boses ng chairman. I did that for the company's sake. Gusto niyong aminin ang pagkakamali ng kumpanya. Paano kung mawala ang tiwala sa atin mga customers? Hindi nagpapatalo ang boses ng dating asawa. Umalingaw-ngaw yun na ikinangiti niya. Marahan siyang bumangon habang ang cellphone ay nanatili sa tenga. Bakit ba hangang-hanga kayo sa babaeng nun? Her 2 years abroad can't match the leadership and experience I have contributed in this company. Mr. CEO, ang importante ngayon, na solusyonan ni Miss Magno ang kinakaharap nating problema. Giit ng isa. Kaya ko rin yung gawin at may nakausap na akong tao. Aaminin nila na sinisiraan nila ang produkto natin. Hindi natin sila kakasuhan at dahil doon, makukuha natin ulit ang loob ng mga tao. Napailing siya sa narinig kay Reynold. Narinig niyo po ba, ma'am? Boses yun ni Mariel. Oo, at hindi ako makapaniwala na yun ang naisip niyang solusyon. Dismayadong sagot niya. Tama kayo, ma'am. Hindi kayo pareho mag-isip. Kaya kayo dapat ang naging CEO eh. Don't worry, Mariel. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, hayaan muna natin si Reynold na i-apply ang mga bulok niyang plano. Opo, ma'am. Sige, Mariel. Thank you sa balita, ah. Nang ibaba ang cellphone ay tumunog din muli yun. Hello, Mr. Malonzo? Miss Magno, can we meet? I have something to tell you. Seryosong dagdag ng chairman of the board. Of course, Mr. Malonzo. Nag-iisip siya ng ibaba yun, pagkatapos ay bumaba rin sa kama at naghanda sa pagkikita nila mamaya. Sa isang restaurant siya nagtungo. Nang buksan ng pinto ay naghanap ang mga mata niya. Ma'am? Lumapit sa kanya ang isang waiter. Table for Mr. Fidel Malonzo. Pagtukoy niya sa chairman of the board na kikitain. Magalang na tinuro ng waiter ang daan. This way, ma'am. Sumunod naman siya. Nang makalapit sa mesa ay itinaas ng chairman ang kamay. Lumapit naman siya. Tumindig ito para ipaghila siya ng silya. Please have a seat. What is this meeting about, Mr. Malonzo? Seryosong tanong niya nang okupahan yun. I'll get straight to the point. Our CEO has been out of control. Sarili na lang niyang pinapakinggan niya. That's why I want to talk to you. Kumunot noo si Victoria. I saw how you improved. Nakikita ko rin kung gaano mo ka gusto mapabuti ang kumpanya. Ganun dapat ang isang CEO. And we want you to be a new CEO. Diretsong dugtong nito. Napakurap naman siya. That's impossible. Tanging nasabi niya. Why not?
Sapat nang ipinakita mong malasakit sa kumpanya at mga consumers. Along the way, mas matututo ka pa in handling the company. Nakausap ko na rin ang board members and they agreed na magkaroon ng board elections for the new chief executive officer. At ikaw napili namin. Mr. Malonzo, I'm not rushing you, Miss Magno, but we see a great potential in you at karapat-dapat yung makita ng lahat. tumayo na ang chairman. Hinawakan siya sa balikat bago tuluyang umalis. Siya naman ay naiwan sa mesa. Isa lang din naman ang nasa isip niya habang nag-aaral noon sa ibang bansa. At yun ay ang maging magaling sa paghawak ng kumpanya. Pero handa na nga ba siya? Sa kotse pa uwi ay natanaw ni Victoria ang naghihintay sa gilid ng daan na si Mariel. May bit-bit ito. Marahan niyang inihinto ang sasakyan sa tapat nito at bumaba. Agad itong ngumiti nang makita siya. Ma'am, ang sipag mo talaga, Mariel. Anya nang makita ang mga bitbit na pa-order nitong damit. Kailangan po, ma'am eh. Nahihiyang sagot nito. Pauwi ka na ba? Halika na. Ako na mag-aatid sa'yo. Naku, hindi na po, ma'am. Nakakahiya po sa inyo. Ayos lang. Natigilan siya nang marinig ang boses ng dating asawa na sigurado siya ay palapit sa kanila. Nandito ka na naman. Nagpapapansin ka pa rin ba sa mga board members dito? Tanong nito. I'm fixing everything here in my company. Hindi na namin kailangan ng consultant. Ako bang kausap mo? Piloso pa niyang banat ng tingnan ng paligid. Nagbalik si Victoria kay Mariel. Tinulungan itong magbitbit ng daladala at tumalikod. Halika na, ayoko masira ang araw ko. From now on, hindi ko na dapat makita ang mukha mo sa harapan. O kahit na anong sulok ng kumpanya ko. Maliwanag. Bili nito. Nagtitimpi siyang umirap pagkatapos ay pumihit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo pagmamay-ari ang kumpanya? At hindi ko rin naman gugustuhin na makita yung pagmumukha mo. Tugtong niya pa. Pigilang tawa ni Mariel na agad na tinakpan ng bibig ng galit na binalingan nito ni Reynold. Baka ikaw nga itong gusto mong papansin sa akin eh. Nakangising tanong niya. Stop dreaming, Victoria. Hindi ako magpapapansin sa'yo. We have a bad blood. And remember, ako ang nakipaghiwalay sa'yo. Mayabang na pagpapaalala nito. Ay, oo nga pala. Kunwari niyang naalala. Thank you, Reynold ha. Sobrang bait mo. Ikaw mismo ang tumapos sa bagay na kinasusuklaman ko. Kaya sana, bumuka ang lupa at kunin ka ng buong buo. Tumalikod na siya, kasunod ang kaibigan. Victoria, come back here. Bawiin mong sinabi mo. Gigil nitong sigaw. Ma'am, kahit kailan talagang yabang talaga ni Sir Reynold? Reklamo ni Mariel habang magkaharap sila sa coffee shop. Ang totoo, sanay na ako sa kanya. Alam ko lahat ng lalabas sa bibig niya na puro pangahamak. Ang alam ko po, itutuloy niya ang plano niya. Hindi siya manghihingi ng tawad sa mga customer. Sa halip, may mga taong aamin na sisiraan lang ang kumpanya. Isang buntong hininga ang nagawa niya. I don't know what's going on in his mind. Isa lang ang sigurado ako, desperado na siya. Kung ganun, kailangan ng taong makakatulong talaga sa kumpanya, ma'am. Natitigan niya si Mariel nang sabihin yun at naalala ang alok sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay ginawa nga ni Reynold ang plano nito. Nagharap ito ng 2 tao sa publiko at inako ang kasalanan na hindi naman ginawa. Isang umaga ay sunod-sunod na tawag ang gumising kay Victoria. Ma'am, napanood niyo na po ba ang balita? Baka sa boses ni Mariel ang tensyon. Anong balita? Kinapa niya ang remote sa side table bago itinapat sa telebisyon. Luminaw ang mga mata niya nang makita ang may-ari ng establishmento kung saan umiinom ng alak ang mga biktima ng kontaminasyon. At ipinapakita ng mga ito ang katibayan na sa kumpanya ng alak nang galing ang contaminated na alkohol. Napanood niyo po? Doon niya lang naalala na nananatili si Mariel sa kabilang linya. Sinisiraan na po nila ang kumpanya, ma'am. Nagkakagulo na po rito. Pagbibigay alam pa nito. Thank you for informing me, Mariel. I'll call you back. Pagkababa ng cellphone ay ang chairman of the board agad ang kinontak niya. We really need you here, Miss Magno. Things are getting worse. Kailangan nating isalba ang kumpanya. Naging mahigpit ang kapit niya sa cellphone ng ibabae yun. Napatitig siya sa kawalan habang malalim na nag-iisip.
Sa kumpanya ay nagkakagulo ang halos nakakasalubong ni Reynold. Sinalubong ito na nagmamadaling sekretarya. Sir, nagpatawag po ng urgent meeting ang board. Urgent meeting? Alam ba nilang busy ako in this kind of time? May media conference akong pupuntahan para magpa-interview. Patuloy ng CEO. Sir, mas importante raw po meeting niyo with them. Buisit na naglakad si Reynold patungo sa conference room. Basta na lang nitong binuksan ang pinto at diretso sa gitna ng mesa. What is this all about? Walang sumasagot kaya muli itong nagsalita. Don't you know how stressed I was? Natigilan ng CEO nang pumasok ang chairman of the board. Miss Malonzo, importante ba ang meeting na to? Binutones ng chairman ng suit. Yes, Mr. CEO. Because you need to hear the decision made by the majority of the board. Sagot nito. Napatingin si Reynold sa board members na natiling nakaupo. Ang iba'y hindi masalubong ang tingin ng CEO. Go ahead. Utos ni Reynold sa chairman. 8 out of 15 board members agreed to hold the vote for the new incoming CEO. What? Hindi makapaniwalang bulilas nito. Are you removing me from my position? At sino ipapalit? Si Mr. Malonzo? Nakikita niyo ba ang puting buhok niyan? Natawa pa ito ng sarkastiko. Baka mas mauna pa yung paglamayan kaysa sa masolusyonan ng problema ng kumpanya. Ngumiti ang nilalait nitong chairman. Hindi naman ako Mr. CEO. Nakangisi ito nang ibalik ang tingin sa chairman. At sinong tinutukoy niyo, ha? Sandaling tumabi ang chairman at sa pinto ay lumabas si Victoria. Ako. Ngumiti si Victoria sa dating asawa. Itinuro siya ni Reynold. You, ang former COO na palpak lagi sa kumpanya. Yes, we have decided na si Miss Magno ang papalit sa pwesto mo. Tumawa si Reynold. Are you kidding me? Isang beses lang siyang nakagawa ng tama. Pang CEO na agad? Paano kapag pinaggagawa niyo yan ng report? Sa halip na sagutin ni Victoria ang satsat ng dating asawa, ay tumayo siya sa unahan ng mesa. Isa-isang tiningnan ng mga board members. Give me the chance as the CEO, and I'll tackle our company's challenges head-on with integrity, expertise, and passion. Let's work together to turn things around and drive success. Determinado niyang wika. Napatango naman ang lahat hanga sa pagsasalita niya at hindi naman nagpapatalo si Reynold. I've been a Chief Executive Officer of Magno Lazaro Group of Companies for 6 long years. Lahat ng klase ng problema na solusyonan ko na. At kayang-kaya ko ulit itong solusyonan. Dagdag nito na tuwid na tumayo at humarap sa mga miyembro ng board. Tila sila'y nagpapaligsahan sa pinakamataas na pwesto ng kumpanya. Hindi lang dito mawawalan kayo ng tiwala sa akin. I took our company to the top and I can do it again. Seryoso siya nitong nilinga. Huwag kayong sumagal sa isang baguhan. Her background isn't that impressive. She's just a former COO. She can't handle this large company. Again, you're just a useless and stupid ex-wife. Anito habang nakatitig sa mga mata niya. Ngumiti si Victoria bago hinarap ang board. Maybe, I don't have an impressive background, but I can work with conciseness and concern for the customers, who has always been the reason why this company stands. Napangiti ang chairman sa naging sagot niya. Lahat ay natututunan. Ang araw-araw na trabaho sa kumpanya ay nakakasanayan. Handang-handa ako matuto pa. Hindi ako matalino pero magiging leader ako na may puso at hindi puro utak lang. Nilingan niya si Reynold na pinipigilan ng galit. Pumagitna sa kanila ang chairman. Okay, let's start voting. Miss Magno and Miss CEO, can you step out and let us decide? Ngumiti siya rito at tumango. Nauna siyang naglakad palabas. Habang si Reynold ay tiningnan isa-isa ang kaalyado ng pamilya sa kumpanya. Tumango naman ang mga ito, kaya sigurado na siya sa 7 boto. Lamang na para sa manatili siyang CEO. Huwag ka nang umasa na mananalo ka. Hindi huminto sa paglalakad si Victoria na makalabas kahit naririnig ang pasaring ng dating asawa. Hinarangan lang siya nito, kaya siya napahinto. Ako pa rin pipiliin nila. Pinagmasdan niya lang ito. Para hindi ka masaktan ng gusto mo bang balikan na lang ulit tayo?
Para naman kahit papaano asawa mo ulit ang CEO. Napangisi si Victoria. Ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo, no? What made you think I want you back in my life, Reynold? Takang-takang tanong niya. Why? You can live in New York after studying, pero pinili mo pa rin bumalik dito. That only means gusto mo rin ako makita. Kumpiyansa pa itong ngumiti. You want me back? Tumabingi ang mukha nito ng sampigahin niya. Pailing-iling niyang pinagmasdan ng nakatagilid nitong mukha. Gaano ba kakapal yan? Muli niya itong sinampal sa kabila. Paulit-ulit niyang ginagawa yon sa gigil. Stop it, Victoria! Galit na hinagip ng dating asawa ang mga braso niya nang humarap. Hingal siyang pumiksi rito. Yan! Yan ang dapat sa'yo! Para magising ka sa kahibangan mo! Just admit it. Gusto mo rin ako. Really? Natatawa na lang siyang sumagot. Baka naman ikaw tong naghahabol sa akin. Nakita niyang pagkibot ng lalamunan ni Reynold. Lumapit siya rito. Ipinatong ang mga kamay sa magkabilang balikat nito. You think na may pag-asa pa talaga tayo? Ginawa niyang nakakaakit ang himig habang pilit na hinuhuli ang mga mata nitong umiiwas sa kanya. Oh, bakit hindi ka makasagot? Tanong niya nang ipadaus-os ang mga kamay pababa sa dibdib nito. Pilit na sinalubong ni Reynold ang tingin niya. You know what, Victoria? You're really beautiful. Pag-amin ng dating asawa na hindi niya inaasahan. Pinaganda niya palalo ang mga mata. Besides that, you're smart and independent. Lahat magkakagusto sa'yo. Tingin mo, isa ka sa kanila? Agap niya. Pinagkatitigan siya ng asawa. Maybe. I don't know. Tensyonado nitong sagot. Inilapit niya pa ng gusto ang muka. Nakita niya ang pagbabatingin nito sa labi niya. Do you think we can still fix things between us? Ramdam niya ang palad nito sa likod ng kanyang bewang nang ilapit pa siya. A kiss will test that. Anito, nakapaling na ang dating asawa para halikan siya. Nang matigilan nito nang makita ang pagngisi niya. I didn't know that you're that weak, Reynold. Anya, mula sa likod ay kinuha niya ang kamay nito at pinilipit. Napahiyaw ito sa sakit. Gigil niyang hawak-hawak ang halos mabahali nitong braso. Oh, bitawan mo ako, Victoria! Bitawan mo ako! Sigaw nito. May gusto lang akong klaruhin. Lalaking ubod ng yabang. Hindi ako babalik sa'yo. Nung naghiwalay tayo, para ako nabunutan ng napakalaking tinik dahil hindi ko kayang habang buhay bitbit ang pangalan mo. Pabalian niya itong binitawan. Namumula itong tiningala siya. Hinding-hindi ko gugustuhin na makasama ang taong mababang tingin sa akin. Habang kahit ikaw ay wala namang maipagmamalaki. Ikaw ang totoong walang kwenta, Reynold. Pasalamat ka at nakakapagtimpi pa ako sa'yo. At sa oras na lumabas ang resulta ng board, ako mismo ang hihila sa'yo at magtatapon sa'yo na parang isang luggage palabas ng kumpanya ko. Ganyan ka? Kasigurado na mananalo ka? Tanong ni Victoria. Kung ikaw lang ang kalaban ko, sigurado ako oo. Hinarap siya nito habang siguradong sigurado sa sasabihin sa kanya. You can't have all the votes. Maybe makuha mong boto ng matandang chairman dahil best friend sila ng daddy mo at madali mo siyang mauuto. But the majority, hindi yun mangyayari. You can't win over me, Victoria. Hindi ako matatalo sa tulad mo. Ngumisi siya, kunwaring pinagpag ang suit na suot ni Reynold. May I just remind you, Mr. CEO? Hindi ikaw ang magdedesisyon kung mauupo ako o hindi. So technically, we're on the same level now. Tumigas naman ang mukha nito. We're in the same boat, almost sinking. Patuloy niya. Let the board decide kung sino sa atin ang malulunod. Tinapik niya ang pisngin nito bago nilampasan. Paikot-ikot ang nakatayo at nakahalukip-kip na si Victoria. Higit isang oras na ang lumipas, simula na mag-umpisang magbutuhan ang board members. Hindi niya alam kung anong magiging resulta. Alam niyang malakas si Reynold at ang pamilya nito sa mas nakakaraming board members.
Siguradong pipiliin ng mga ito ang dati niyang asawa na manatiling CEO. Agad niyang nilingon ang pinto nang may kumatok. Iniluwa noon si Mariel. Ma'am Victoria, pinapatawag na po kayo sa conference hall. Nandun na rin po si Sir Reynold. Tumango siya pagkatapos ay bumuntong hininga para lumuwag ang dibdib. Susunod na ako. Anya. Nang maiwan sa loob ay inayos niya ang suot-suot at buong tapang na lumabas. Binuksan ni Victoria ang pinto ng conference room. Natigilan siya nang makita ang nakatitig na mga board members sa kanya. Naroon na nasa unahan na nakatindig si Reynold. Mayabang itong nakatayo at tuwid ang tingin. Miss Magno, please stand beside the CEO. Magaan ang utos ng chairman. Ngumiti siya sa kabila ng kaba. Ilang agwat lang ang layo niya sa dating asawa. Hindi mo na kailangan kabahan. It's a waste. Alam mo na magiging resulta. Mahinang alas ka nito sa kanya. The board election voting is complete. The independent auditor will now tally the results. Anunsyo ng chairman. Tumayo naman ang auditor at kinuha ang papel. The first vote is for the current CEO, Mr. Reynold Lazaro. Ramdam ni Victoria na nakahinga ang dating asawa nang maluwag nang marinig yun. Naging mas mayabang pa ang tindig nito. 3 sunod-sunod na pangalan nito ang narinig niya. Fourth vote goes to our company consultant, Miss Victoria Magno. Doon lang kahit papaano'y lumakas ang loob niya. Tiningnan niya ang mga papel makalipas ang ilang minuto. Naroon ang 5 papel sa pangalan ni Reynold, habang siya ay may 4. The next vote goes to Miss Magno. Tabla na ang boto nilang 2. Isa na lang ang natitira. Nakita niyang tiningnan ni Reynold ang mga board members na agad yumuko. 7 votes for the CEO. 7 for Miss Magno. Sabay nilang pinagtuunan ng atensyon ang huling boto. Pang-15 yun. At ang makakawalo ay ang mananalo. Pareho na silang 7 ang boto at kung sinong pangalan ng babanggitin ng auditor ay uupo na bilang CEO. Nakita niyang pagbaba at pagtaas ng dibdib na kanina lang ay kumpiyansang si Reynold. Dahil kung sigurado na ito mananalo ay hindi na ito nakakaramdam ng kaba. Ang huling boto ang magdedesisyon kung sinong uupo bilang Chief Executive Officer at ang nakakuha ng last vote. Binuksan niyo ng auditor sa kalagitnaan ang nakakabinging katahimikan. Sandali pa sila nitong sinulyapan. Just announce it! Apura nito ni Reynold. Iniharap nito ang papel. The last vote is for the former Chief of Operating Officer, Miss Victoria Magno. Tuluyang nakahinga si Victoria nang matapos ang makapigil hinigang sandaling yun. Ano? Bulalas ng natanggal na CEO. No! No! Hindi pwede to! Galit na lumapit bago inagaw ni Reynold ang papel at binasa. Ibinyato na ito yun. Nagbaling ito sa mga board members. Anong ginawa niyo? Bakit hindi kayo bumoto ng tama? Where's your loyalty to me and my family, old man? Nagsisisigaw ito sa loob, habang si Victoria ay nilapitan na ng chairman at nakipagkamay. Congratulations, Miss Victoria. Tinanggap niya yon. I know they will vote wisely. Hindi lang ako nakakakita ng improvement mo. Nakita rin nilang determinasyon mong hawakan at matuto para sa kumpanya. Maraming salamat sa tiwala niyo, Mr. Malonzo. Hindi ko kayo bibiguin. Hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. Nagsimula na siyang lapitan ng mga bumating board members hanggang sa may humawi sa mga yon. Sinugod siya ng galit na si Reynold. You can just take away my position like that. Pilit siyang naging formal. Please compose yourself. Tanggapin mo na lang ang resulta ng election. You're a witch! A smart and a beautiful witch. Pagtatama niya bago ngumiti. Kung tingin mo panalo ka na, I'm telling you, hindi ko basta-basta ibibigay ang posisyon ko sa'yo. Nagmamadali itong lumabas. Binalingan naman siya ng chairman. Congratulations again, Miss Victoria Magno, our newly appointed CEO. Isang tagumpay na ngiti ang nagawa niya. Congratulations, ma'am! Magkayakap silang nagtatatalo ni Mariel sa loob ng dati niyang opisina. Ibig sabihin, mas may tiwala ang board sa inyo kaysa kay sir. Anito nang magbitiw sila. Hindi pa rin ako makapaniwala, Mariel. Nagtitiwala sila sa kakayahan ko. Ipagkakatiwala nila sa akin ang kumpanya. Dahil nakikita nila ang pagpupursigin nyo at pagiging tapat sa tungkulin, ma'am.
Hinawakan siya sa kamay nito. Pinili niyong mag-aral at magsikap. At bilang isa ako sa empleyado, hindi lang isang porsigido na CEO ang gusto naming mamuno sa amin. Masigit ang may puso. Nangingilid ang luha niya nang tumango. Salamat, Mariel! Hanggang sa bumukas ang pinto. Naroon ang sekretarya ng kumpanya. Ma'am Victoria, kailangan po namin kayo sa office ng CEO. Tensyonadong wika nito. Agad naman siyang sumunod. Ganun na rin si Mariel. Sa loob ng opisina ay naabutan niya na nagwawala na si Reynold. Pinipigilan nito na alisin ang mga gamit nito palabas ng opisina. Reynold! Tawag niya. Lumingon naman ito. What did you just call me? Lukot na lukot ang noon nitong tanong. Nakahalukip-kip siyang lumapit. Reynold, talagang papahirapan mo pa ang mga tao sa kumpanya na ligpitin at alisin ang mga gamit mo? No, hindi ako aalis dito. Come on, huwag kang mas magmukhang talunan dito. That was a fair fight. Kitang-kita mong nangyari. Wala kang karapatang magreklamo o magmatigas na manatili sa pwestong inalis na sayo. Hindi. Hindi pwede yun. Akma siya nitong lalapitan nang humarang ang security na dumating para pigilan ito. Why? Why are you protecting her? Ako ang CEO. Pwede ba? Pikon na awat ni Victoria. Nagdesisyon na ang board at effective today ang appointment nila. Gisingin mo ng sarili mo sa kahibangan na hindi kita matatalo, Reynold. Dahil ito, I made it. Naggawa ko na lahat. Dagdag niya. Yung minamalit mong dating asawa na sinabi mong walang kwenta. Heto, natalo ka. At yun ang kailangan mo tanggapin. It's game over for you, Reynold. The tables have turned. And watch me do the work. Ngumiti siya rito bago sinulipan ang mga nakapagitna sa kanilang mga gwardya. Pakilabas na si Mr. Reynold Lazaro ng kumpanya. Tapos na ang paghahari niya dito. No, you can't do this to me, Victoria. You can't do this to me. Magkasunod na sigaw ni Reynold nang hilain palabas. We apologize for this, ma'am. I understand. Please call the board. Gusto ko sila makausap. Yes, ma'am. Nang maiwan sa loob ng opisina ay seryoso siyang napahinga. Tinitigan niya ang mesa ng CEO. Hindi niya pinangarap ang maging leader ng kumpanya. Ang gusto niya lang ay maipakita na kaya niya ring maging mahusay. Pero inuluklok siya sa pwesto ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Sa conference room ay tuwid ang lakad ni Victoria. Tumayo siya diretso sa gitna. Isa-isa niyang tiningnan ang mga board members nang mag-umpisang magsalita. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. Makakaasa kayo na sa gabay ninyo at tulong ay magagampanan ko ang tungkulin ko. Pauna niya. And as the new CEO, I want to set things right. We'll start by telling the truth and taking responsibility. We'll listen to and accept feedback from the public. We'll improve products and invest in employees to build a better future for the company. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Dito sa Sweet Sip Company, ipaprioritize natin ang welfare ng mga consumers dahil gusto natin mapagtrabahuan ang tiwala nila. At gusto natin manatiling kumpanya na totoong may pakialam sa mga tao. Napatango ang lahat, magkakasunod na tumindig at pumalakpak. Siya naman ay mas nadagdagan ng lakas ng loob na pamunuan ng tama ang kumpanya. Nang aminin niya kasama ng buong kumpanya ang pagkakamali, ay nagsimula na rin mas dumagdag ang issue na kinakaharap nila. Pero bilang CEO, hindi pinabayaan ni Victoria ang tuluyang malubog ang kumpanya. Muli nilang pinag-igihan hanggang sa tuluyan nilang nakuha muli ang tiwala ng mga tao. Ilang awards ang natanggap niya bilang isang Chief Executive Officer. Habang ang dating asawa na si Reynold ay nang ibang bansa, matapos tuluyang ibenta sa kanya ng pamilya nito ang share. Siya ay piniling ibigay ang lahat ng atensyon sa kumpanyang solong pagmamay-ari niya. Araw-araw niyang mas gustong matuto sa paghawak at pagpapaunlad nito sa tulong ng mga nakapaligid sa kanya. Noong akala ni Victoria na paitang daranasin niya noong matali kay Reynold, ay napalitan ng tamis nang makawala siya sa kasal nila. Napatunayan niyang hindi siya kailanman malilimitihan, hindi sa pusong marunong gamitin o kahit pa sa kakayahan. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sana po'y nagustuhan niyong kwento ngayon. At hanggang sa muli,
Paalam!